Ito ay isang masiglang gabi sa sinehan at pinalabas ng projectionist na si Paul ang pelikula para sa publiko. Pagkatapos ay nagpalipas siya ng oras sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang libro tungkol sa mga misteryo ng mundo, kabilang ang isa tungkol sa nawalang kolonya sa Roanoke Island at ang mahiwagang salitang Croatoan. Biglang nawalan ng kuryente sa buong building. Ginagamit ni Paul ang kanyang flashlight upang tumingin sa paligid at nagulat siya na wala siyang narinig na kahit isang ingay maliban sa pelikula. Nang bumukas ang mga emergency light, laking gulat ni Paul nang makitang naglaho na ang lahat ng tao sa sinehan maliban sa kanya, bagamat naiwan ang kanilang mga damit at gamit. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap si Paul sa mall at nakasalubong ang isa pang nakaligtas, isang gwardya na hawak ang kanyang flashlight at wala ring nakitang sinuman. Nagsama sila upang maghanap sa lugar at ang gwardya ay pumasok sa isang stall nang makarinig siya ng ingay, gayunpaman, bigla na lang siyang nawala. Sa sandaling iyon ang lahat ng ilaw ay namatay at nakita ni Paul ang isang anino na tumalon sa kanya. Samantala, naglilibot si Rosemary sa ospital na may dalang flashlight na naghahanap ng iba pang nakaligtas. Ang sitwasyon ay pareho dito, madilim kahit saan at ang mga tao ay naglaho. Pagdating niya sa operating room, nabalisa siya nang makita ang isang lalaki na inabandona sa kalagitnaan ng kanyang operasyon at ngayon ay humihingi siya ng tulong. Biglang namatay ang emergency light at aksidenteng nalaglag ni Rosemary ang kanyang flashlight, ngunit matapos itong makuha, natuklasan niyang wala na rin ang lalaki. Pagkatapos, nagsimulang tawagin ni Rosemary ang kanyang nawawalang anak. Kinaumagahan, nagising ang news anchor na si Luke at pinatay ang mga kandilang iniwan ng kanyang kasintahan kagabi. Nagulat siya dahil wala siya sa paligid ngunit sinisimulan pa rin niya ang kanyang araw gaya ng dati, hindi napapansin ang mga anino na gumagalaw sa mga sulok. Ang TV at ang kanyang telepono ay hindi gumagana at may tubig sa harap ng refrigerator, ngunit hindi iniisip ni Luke na kakaiba ito. Hindi rin gumagana ang elevator at may mga damit sa sahig, ngunit hindi napansin ni Luke. Nang makarating siya sa reception, nakita niyang wala na ang gwardya, ngunit kumuha lamang siya ng dyaryo at umalis. Sa kanyang paglabas, sa wakas ay napansin ni Luke na ang mga pahayagan ay mula kahapon pa. Hanggang sa natapakan niya ang salamin ng isang tao ay sa wakas ay tumingala siya at natuklasan na ang buong lungsod ay walang tao, may mga inabandunang sasakyan at damit sa lahat ng dako. Biglang bumagsak ang isang eroplano sa kalye na nagpapahiwatig kung gaano ito kaseryoso. Desperado para sa mga sagot, si Luke ay nagmamadaling pumasok sa kanyang pinagtatrabahuan, hindi pa rin napapansin ang mga anino na gumagalaw sa mga dingding. Sinusuri niya ang bawat silid ngunit walang nakitang tao at ang lahat ng radyo ay naubusan ng baterya. Sa isang drawer, nakita niya ang isang larawan niya kasama ang kanyang dating asawa ngunit sa sandaling iyon ay napansin niyang gumagalaw ang mga anino at hinabol ito. Nang mahulog ang larawan, agad itong binalot ng kadiliman. Pagkalipas ng 72 oras, lumabas si Luke na tumatakbo sa madilim na kalye na natatakpan ng mga flashlight ang kanyang katawan. Nitong mga nakaraang araw ay natutunan niya kung paano ilayo ang mga anino sa kanya at ngayon ay naghahanap siya sa mga kotse patungo sa ibang kotse na sinusubukang maghanap ng isa na gumagana ng walang pakinabang. Dahil sa pagkabigo, nagpasya si Luke na magpahinga sa isang kotse at tinitiyak na ilak ang pinto. Biglang kumatok ang isang lalaki sa bintana para humingi ng ilaw dahil malapit nang maubos ang kanyang lighter, ngunit tumanggi si Luke na tulungan siya. Nang mapansin ng lalaki ang gumagalaw na mga anino, sinubukan ng lalaki na lumayo, ngunit namatay ang kanyang ilaw at kinuha rin siya ng kadiliman. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Luke sa kotse at naglibot-libot upang kunin ang anumang mga supply na mahahanap niya, hindi alam na pinagmamasdan siya ni Brianna mula sa malayo. Sa wakas, nakahanap si Luke ng isang truck na mayroon pa ring ilaw, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito sapat upang paandarin ang sasakyan. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng truck para sa mga supply at nakahanap ng baril na itinatago niya. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nagsimulang tumakbo papunta dito, na diskubre na iyon ay musikang nagmumula sa isang bar na may mga ilaw pa. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang walang laman din ito, kaya ninakaw niya ang lahat ng bateryang makikita niya at umiinom habang tinitingnan ang luma niyang wedding ring. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumurap ang mga ilaw, kaya pumunta si Luke sa basement at nahanap ang generator na nagpapanatili ng kuryente sa bar. Sinisigurado niyang gumagana ng maayos ang generator bago tumingin sa paligid, ngunit bigla na lang dumating si James na may dalang shotgun. Inutusan siya ni James ibaba ang kanyang baril at pagkatapos ay ibinalik siya sa itaas,
kung saan sinubukan ni Luke na tapusin ang kanyang inumin at naging dahilan upang magpaputok si James ng warning shot. Isang galit na si Luke ang sumigaw sa kanya, ngunit masasabi niyang si James ay hindi kayang pumatay ng sinuman at mahinahon na sinubukang makipag-usap sa bata. Itinuro ni Luke na ilang araw na silang hindi nakakita ng ibang mukha kaya dapat silang huminahon at uminom. Ipinahayag ni James na nakita na niya si Luke mula sa TV at ang kanyang ina ang bartender ng bar na ito. Naghihintay siya dito simula noong umalis ang kanyang ina para pumunta sa simbahan dahil sinabi ng isang lalaki na may nakita siyang ilaw doon bago siya mawala. Sa pag-aakalang wala nang gaanong kuryente ang generator, inanunsyo ni Luke na sabay silang aalis sa lungsod, ngunit tumanggi si James dahil hinihintay niya ang kanyang ina. Nagalit si Luke at muling sinigawan siya, itinuro na 11:00 na ng umaga pero madilim pa rin sa labas. Araw-araw ay sumisikat ang araw mamaya at lumulubog ng mas maaga, ibig sabihin ay mas kaunting liwanag ang sumisikat sa araw. Sinabi niya kay James na hindi na babalik ang kanyang ina kaya dapat na silang umalis bago pa maubos ang generator. Ayaw maniwala ni James kaya sinubukan ni Luke na umalis mag-isa. Sa sandaling iyon, pumasok si Rosemary, hinahanap pa rin ang kanyang anak. Nagkakaroon siya ng breakdown na dahilan upang kunin niya ang baril ni Luke at paputukin ito bago siya bumagsak sa sahig dahil sa desperasyon. Hindi kalayuan doon, nakahiga si Paul sa kalye at duguan ang ulo, ngunit nagawa pa rin niyang gumapang sa hintuan ng boss na may ilaw pa rin. Ilang sandali pa sa bar, sa wakas ay kumalma na si Rosemary at nang tanungin ni James kung doktor ba siya, naisip niya ang nangyari noong gabi nang magsimula ang trahedya. Siya ay nasa labas upang magpahinga para manigarilyo nang biglang namatay ang lahat ng ilaw at narinig niya ang ilang mga hiyawan at kalabog. Pagkatapos, tumakbo siya pauwi at natuklasan niyang nawala rin ang yaya at ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Rosemary na madalas na umiinom ang ama ng sanggol sa bar na ito, kaya pumunta siya upang tingnan kung dinala siya ng lalaki dito. Biglang nakarinig ng ingay ang grupo at lumabas sila para makita si Paul na sumisigaw sa malayo. Noong una ay tumanggi si Luke na tulungan siya, ngunit nang ipilit ni na Rosemary at James na gawin ang tama, nagpa siya si Luke na sumunod sa lahat. Habang may hawak na flashlight, tumakbo si Luke kay Paul habang hindi niya pinapansin ang mga anino na gumagalaw sa paligid niya. Nang makarating siya sa hintuan ng bus ay agad niyang binuhat si Paul para lang tumigil sa paggana ang flashlight niya. Nagsisimula nang lumapit ang mga anino kaya nagsindi si Luke ng sparkler at dinala si Paul para tumakbo pabalik sa bar. Samantala, sa tingin ni James ay naririnig niya ang kanyang ina at sinubukang lumabas, ngunit pinigilan siya ni Rosemary bago niya mabuksan ang pinto sa mga anino. Sa kalye, nahulog si Luke at nasugatan ang kanyang paa na nagbibigay ng oras sa mga anino upang palibutan sila. Ginawa ni Luke ang kanyang makakaya upang itulak si Paul at sa kabutihang palad ay binuksan ni Rosemary ang pinto upang lumiwanag sa labas na nagpapanatili sa mga anino at pinapayagan ang mga lalaki na makapasok sa loob. Pagkatapos, nilagyan ni Luke ng tape ang kanyang nasugatan na binti habang inaalagaan ni Rosemary ang sugat sa ulo ni Paul. Ikinwento ni Paul sa kanila ang nangyari sa mall nang mamatay ang kanyang ilaw, natamaan siya ng hindi kilalang nilalang. Pagkatapos ay sigurado siyang dinala siya sa isang lugar, ngunit nang bumalik ang kanyang ilaw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kalye. Si Luke ay hindi naniniwala na si Paul ay nakuha ngunit si Paul ay nanunumpa na siya ay talagang kinuha. Sinabi na ito ay masyadong madilim upang makita ang mga mukha ngunit nakarinig siya ng mga bulong, ngunit hindi magawang sumigaw, maaari lamang siyang lumaban upang mabuhay. Pinutol ni Rosemary ang pagsasabing may dahilan kung bakit sila pinili, marahil ito ay isang parusa mula sa Diyos. Galit na galit, hinawakan ni Luke si James at tinanong si Rosemary kung karapat-dapat bang parusahan ang isang bata, ngunit tumahimik sila nang biglang kumikislap ang mga ilaw. Nakikita nila ang mga anino na gumagalaw, kaya sinabi ni Paul sa lahat na simulan nilang idiskonekta ang lahat ng makina para mas tumagal ang power ng generator. Pagkatapos ay pumunta sila sa basement upang tingnan ang generator at natuklasan ni Luke na may pinto doon na nakalock, kaya ipinaliwanag ni James na ito ay isang emergency exit. Sa pakiramdam na walang magawa, binigyan ni Paul ng ilang sipa ang generator na nagiging sanhi ng muling pagkislap ng liwanag at ang mga anino ay naging mas nakakatakot. Hinila ni Luke si Paul palayo sa generator at sa sandaling huminahon na siya, ibinahagi ni Paul ang kwento ng nawalang kolonya sa Roanoke Island. Noong 1587, 117 katao ang bumuo ng unang kolonya ng Ingles sa islang iyon. Gayunpaman, nang dumating ang isang supply na barko,
Natuklasan nila na ang komunidad ay nawala ng walang anumang bakas, at ang tanging nahanap nila ay ang salitang Croatoan na isinulat sa isang poste ng bakod. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit iniisip ni Paul na ito ay isang babala na nakuha ng kolonya bago sila maglaho. Biglang bumagsak si Paul dahil sa hindi matiis na sakit sa kanyang ulo, kaya dinala nila siya sa pool table kung saan siya inaalagaan ni Rosemary. Pumunta si Luke sa bar para kumuha ng yelo, ngunit nawawala na rin siya ng pag-asa at nagsimulang umiyak habang inilalabas niya ang kanyang lumang singsing sa kasal at inaalala ang nangyari noong araw ng trahedya. Habang sinusundan niya ang anino, pumasok siya sa main stage at bumalik ang power, dahilan para gumalaw ang mga kamera. Nagmamadaling tingnan ni Luke ang mga tape ng mga huling newscast na naantala ng mga anino. Nakuha ito sa kamera at kinailangan ni Luke na panuurin ang pagkawala ng kanyang kasintahan. Ang lahat ng iba pang mga pag-record ng palabas ay dumaan sa parehong bagay at isang mahiwagang anino ang lumitaw sa mga screen. Ang isa sa mga TV ay nakatanggap ng live transmission mula sa isang Chicago reporter na nagsabing narinig niya ang boses ng kanyang namatay na kapatid na tumatawag sa kanya mula sa kadiliman. Ang kanyang teorya ay ang mga anino sa dilim ay maaaring gumamit ng mga trick na ito upang maakit ang mga biktima at pinayuhan niya ang lahat na magtiwala lamang sa mga ilaw na nasa kanilang sariling mga kamay. Pagkatapos ay muling nawala ang kuryente at narinig ni Luke ang isang tinig sa kadiliman, tanging ang mga anino na nagsimulang habulin siya hanggang sa pumasok siya sa isang silid at pinunit ang mga kurtina para makapasok ang sikat ng araw. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Luke sa iba na dapat silang umalis bago mawala ang generator, at itinuro na ang mga ilaw sa bar ay maaaring isang bitag upang maakit ang mga tao sa mga anino. Iniisip ni Rosemary na marahil ay dapat nilang tanggapin ang kanilang kapalaran, dahil ang mga anino ay maaaring daan papuntang langit at ang mga tinig na tumatawag sa kanila ay upang muling makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw din niyang umalis nang wala ang anak. Isang galit na si Luke ang sumigaw sa kanila, na itinuro na sa pamamagitan ng paggamit ng truck ay makakahanap sila ng ospital para kay Paul at marahil ay mahanap pa ang anak ni Rosemary at ang ina ni James. Habang nagsisimulang kumukutitap muli ang mga ilaw, nag-aalok si Luke ng isang talumpati tungkol sa kaligtasan ng buhay at itinuro na kung ito ay isang pagribot tulad ng sinabi ni Paul, gusto niyang makita ito bilang isang bagong simula at hindi isang wakas. Pumayag ang grupo na umalis, kaya lalabas sina Luke at Rosemary para dalhin ang truck habang si James ang nag-aalaga kay Paul. Bago umalis, binigyan ni Luke ng keychain ng kotse si James na sinasabing good luck charm ito. Samantala, sinuri ni Rosemary ang mga benda ni Paul at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano siya kaganda. Iniisip kung magkakaroon pa ba siya ng babaeng katulad niya. Para aliwin siya, kaya hinalikan siya ni Rosemary. Pagkaalis ng dalawa, kumikislap muli ang mga ilaw sa bar. Binabantayan ni James si Paul na patuloy na nagsasalita tungkol sa mga random na paksa. Nang makatulog siya, kumislap muli ang mga ilaw kaya ginising siya ni James. Nais ni Paul na makarinig siya ng musika ng isa pang beses at nakumbinsi si James na ikonekta muli ang jukebox. Pinipilit nito ang generator na gumamit ng sobrang lakas at patuloy na kumikislap ang mga ilaw. Ngunit ang marinig ang musika ay nagpapahintulot kay James na isipin na ang bar ay puno ng mga tao at nakikita niya ang kanyang ina sa bar. Natigilan lang siya nang marinig niyang sumisigaw si Paul sa sakit, kaya nagmamadali si James na pakalmayan siya bago pumunta sa banyo para kumuha ng tubig. Sa sandaling iyon ang mga ilaw ay namatay sa loob ng ilang minuto, at nang ito ay bumalik, tinawag ni Paul si James na hindi tumutugon. Bumaba siya sa mesa para hanapin ang bata para lang mahanap ang mga gamit niya sa lupa. Nag-aalala, hinanap ni Paul si James sa basement at nakita niyang nakabukas ang emergency door, kaya tinawid niya ito. Nakakita siya ng isang mahabang koridor na may maliwanag na ilaw at narinig niyang tinatawag siya ni James, kaya sinimulan siya ni Paul na hanapin. Sa kalaunan, nakahanap siya ng isa pang pinto sa dulo ng koridor at natuklasan lamang na may nakaharang na pader. Galit na galit, inampas niya ang pader habang ang mga ilaw ay nagsisimulang mawala sa likod niya. Habang nagsisimulang tumugtog ang kanta mula sa jukebox, lumitaw ang isang anino sa koridor at nagsimulang sumakop kay Paul ang dilim habang paulit-ulit niyang inuulit ang salitang mabubuhay ako. Pagkatapos ay ipinahayag na si Paul ay nasa mesa pa rin at ang power sa bar ay nawawala sa loob ng ilang segundo. Pagbalik ng kuryente, nasa banyo pa rin si James at lumabas siya para tingnan si Paul at nakitang wala na siya.
Ang mga anino at mga ilaw ay nagsimulang kumukutitap sa bar, kaya tumakbo si James sa basement upang tingnan ang generator. Sa labas, lumapit sina Rosemary at Luke sa truck nang mabilis hanggat maaari dahil namatay ang flashlight ni Rosemary. Sinimulan nilang itulak ang truck patungo sa bar, gayunpaman, nagsimulang sumakit ang sugat sa binti ni Luke kaya kailangan nilang magpahinga. Habang nagpapahinga sila, ibinahagi ni Rosemary ang isang kwento tungkol sa kanyang anak na natutong magsalita at ipinagtapat ni Luke na nasa Chicago ang kanyang dating asawa, ngunit sa palagay niya ay hindi niya gugustuhing makita siya. Sa sandaling iyon ang flashlight ni Luke ay nagsimulang maubusan rin ng baterya, ngunit nakakuha sila ng liwanag mula sa isang bagong mapagkukunan, ito ay si Brianna, na nakatutok sa kanila ang kanyang flashlight, ngunit nakuha rin niya ang atensyon mula sa kadiliman na nagsisimulang lumapit sa kanilang paligid. Sinubukan ng dalawa na sabihin kay Brianna na pumunta sa kanila, ngunit sa halip tumakas siya. Sinubukan ni Luke na sundan siya, ngunit ang kanyang nasugatan na binti ay nagpabagsak sa kanya. Nang malapit na siyang makuha ng mga anino, nagawang buksan ni Rosemary ang mga headlight ng kotse at tinakot ang mga anino para makabalik si Luke sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo, nagsimulang masira ang mga ilaw ng truck at nakakakita sila ng mga kakaibang anino sa fog. Kinuha ni Luke ang mga piraso mula sa iba pang mga kotse at namamahala upang bumuo ng isang torch, ngunit sa kasamaang palad, naiwan nila ang lighter sa bar. Biglang pinatay ni Rosemary ang mga ilaw ng truck at nagsimulang tumakbo habang hila-hila si Luke hanggang sa makarating sila sa ospital. Nakalock ang pinto kaya pinutol ni Luke ang lock at nagtagumpay silang pumasok sa loob. Matapos aminin na hindi siya nagtatrabaho dito, mabilis na nakahanap si Rosemary ng ilang posporo at sinindihan ng torch, kaya naisip ni Luke na handa na silang umalis. Gayunpaman, sinabihan siya ni Rosemary na maghintay habang papunta siya sa storage room upang kumuha ng alak upang panatilihing maliwanag ang torch. Habang nagpasya si Luke na isuot muli ang kanyang singsing, narinig ni Rosemary ang isang sanggol na umiiyak at nakakita ng ilaw sa bintana, kaya sinundan niya ang ingay sa labas at natuklasan ang isang karwahe ng sanggol sa ilalim ng ilaw sa kalye. Agad siyang tumakbo papunta dito, ngunit nakita lamang na walang laman ang karwahe. Nang marinig si Rosemary sa labas, tumakbo rin si Luke sa kalye ngunit huli na, naglaho si Rosemary kasabay ng pagkamatay ng ilaw. Dahil sa takot sa isang anino na hugis ni Rosemary, tumakbo pabalik si Luke sa truck at sinimulang itulak ito ng mag-isa. Sa basement ng bar, natatakot si James dahil nakikita niya ang isang anino na hugis tao na papalapit sa kanya, ngunit bago pa man makalapit ang mga anino, nakabalik si Luke sa tamang oras. Pagkatapos magbahagi ng isang yakap, nalungkot si James nang marinig na nawala din sa kanila si Rosemary, ngunit nangako si Luke na gagawin nila ito. Pagkatapos ikonekta ng dalawa ang generator sa truck at iniwan ni Luke si James sa likod ng manibela bago pumunta sa basement upang tapusin ang koneksyon. Sinubukan ni James na paandarin ang truck at pagkatapos ng ilang nabigong pagsubok, sa wakas ay gumana muli ang sasakyan ngunit umalis din sa bar na walang kuryente. Sa loob, nagsimulang habulin ng mga anino si Luke, ngunit nagawa niyang tumakbo palabas at sumama kay James sa truck. Dahil sa pagkataranta, nagsimulang magmaneho si Luke nang pabaliktad ng nakabukas ang hood ng truck na humaharang sa kanyang paningin. Pagkaraan ng ilang bloke, wala siyang ibang pagpipilian kundi ihinto ang truck at hilingin kay James na panatilihin ang kanyang paa sa pedal ng gas upang panatilihing gumagana ang makina habang siya ay lumalabas upang isara ang hood. Sa sandaling iyon, napansin ni James na may ilaw ang simbahan at tinawag niya ang kanyang ina habang tumatakbo patungo dito. Hindi pinapansin ang mga babala ni Lucas. Lubhang desperado si Luke na hindi mawala ang truck kaya nagpasya siyang iwan si James at magmaneho. Sa kanyang pagpunta sa Chicago, si Luke ay nabigla nang makita ang salitang Croatoan na nakasulat sa isang tulay na nagpapaisip sa kanya muli ng mga bagay. Samantala, pumasok si James sa simbahan at nakitang unti-unti na ring kinukuha ng mga anino ang silid. May isang bilog ng mga kandila sa tabi ng altar at sa tabi nito, nakikita ni James ang isang anino na bumubulong sa kanyang pangalan sa boses ng kanyang ina. Sa sandaling iyon ay sinubukan siyang salakayin ng isang anino mula sa likuran, ngunit biglang dumating si Luke sa simbahan at inilawan ang silid. Hiniling ni Luke kay James na sumakay sa truck ngunit tumanggi si James, sinabing natagpuan na niya ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, nang suriin ni James ang altar, natagpuan lamang niya ang isang tumpok ng damit na nagpapatunay na wala na ang kanyang ina.
Sinubukan ni Luke na lapitan siya, ngunit namatay ang ilaw ng truck at nakalulungkot na nawala rin siya, na nahulog ang kanyang singsing sa proseso. Habang unti-unting natatakpan muli ng mga anino ng simbahan, nakaupo si James sa gitna ng bilog ng kandila habang inuulit ang kanyang pangalan at ang mga salitang mabubuhay ako. Isa-isang namamatay ang mga kandila at napalitan ng dilim. Kinaumagahan, sa wakas ay sumikat muli ang araw. Nagulat si James nang magising siya sa simbahan at nadiskubre niya ang isang kandilang na natiling nakasindi buong gabi. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Brianna at sinabi sa kanya na iyon ang kanyang kama. Ngunit nang subukan ni James na umalis, hiniling sa kanya ni Brianna na manatili sa kanya. Ibinunyag niya na siya ay nakaligtas salamat sa isang flashlight na gawa sa solar, at bilang kapalit, ipinakita ni James sa kanya ang charm na ibinigay sa kanya ni Luke. Sa huling eksena, paglabas ng mga bata, nakita nila ang isang kabayo na kumakain ng mga nahulog na mansanas, kaya nagpasya silang sumakay dito upang umalis sa lungsod. Pagsapit ng gabi, ang mga anino ay nasa anyo ni Luke, Paul, at Rosemary at bumubulong gamit ang kanilang mga boses. Pinipigilan sila ng dalawa gamit ang flashlight ni Brianna, ngunit hindi tiyak ang kanilang hinaharap. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!